Bumaling si Pablo sa mga hindi Hudyo. Nang sumunod na araw ng pamamahinga, halos lahat ng naninirahan sa Antioch ay nagtipon sa sambahan ng mga Hudyo para makinig sa salita ng Panginoon. Na makita ng mga pinuno ng mga Hudyo na maraming tao ang dumalo, nainggit sila. Sinalungat nila si Pablo at pinagsalitaan ng hindi maganda. Pero buong tapang silang sinagot nina Pablo at Bernabe. Dapat sana'y sa inyo munang mga Hudyo ipapangaral ang salita ng Diyos. Ngunit dahil tinanggihan ninyo ito, nangangahulugan lang na hindi kayo karapat-dapat bigyan ng buhay na walang hanggan. Kaya mula ngayon, sa mga hindi Hudyo na kami mangangaral ng magandang balita, sapagkat ito ang utos ng Panginoon sa amin. Ginawa kitang ilaw sa mga hindi Hudyo, upang sa pamamagitan mo ang kaligtasan ay makarating sa buong mundo. Nang marinig iyon ng mga hindi Hudyo, natuwa sila at kanilang sinabi, kahanga-hanga ang salita ng Panginoon, at ang lahat ng itinalaga para sa buhay na walang hanggan ay naging mananampalataya. Kaya kumalat ang salita ng Panginoon sa lugar na iyon, pero sinulsulan ng mga pinuno ng mga Hudyo ang mga namumuno sa lungsod, pati na rin ang mga relihiyoso at mga kilalang babae na kalabanin sina Pablo. Kaya inusig nila sina Pablo at Bernabe at pinalayas sa lugar na iyon. Ipinagpag nina Pablo at Bernabe ang alikabok sa kanilang mga paa bilang babala laban sa kanila at tumuloy sila sa Iconium. Ang mga tagasunod ni Jesus doon sa Antioch ay puspos ng banal na espiritu at masayang-masaya.